Kailan natin ating bisita? Balakay ang ating makakasama ngayon mula sa kabalikat ng mamamayan o kabayan na party list. Siya ay lakay, ay 3-term Leftist na. din? Hindi siya leftist. Kabayan, di ba Hindi, mga... iba yun lakay. Makabayan. Makabayan yun. Okay. Lililinawin niya yan mamaya lakay. Alam, nakatatlong termino na ito lakay sa Kongreso, sa mababang kapulungan ng Kongreso. At siya ay nagtapos ng law sa University of the Philippines. Scholar ng bayan. Yes, Master of Laws din lakay na in International Law lakay sa University College London. Aba naman. Wow. Galing London Bridge ito, ha? Grabe London Bridge. Siya lakay ay kasalukuyan na representative ng Kabayan Party List. Of course, si Congressman Ron Perez Salo. Pero lakay, hindi na pala siya tumatakbo. Ganun ba? Pero siya ang campaign manager ng Kabayan na Party List. Yes. At pabatiin muna natin si Kong Ron Salo. Kong, good morning at welcome po sa Damdaming Bayan. Maraming salamat po sa iyo, Lakay Deo. The same time sa iyo, Sister L. Sister L. Yes. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na binigay po ninyo sa Kabayan Party List at sa akin po. So binabati po natin lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas, and kukonfirm ko po yung binabanggit po nila kanina na Lakay Deo na wala po silang siningil po dito sa akin kahit singkong duling. Kaya nagpapasalamat po ako sa DZRH at sa kanilang programa at sa kanila mismo sapagkat binibigyan po nila ng pagkakataon ang mga katulad po natin na walang pambayad para ma-discuss po natin yung ating mga advokasya sa ating mga kababayan. Ayan, Attorney Congressman Ron Salo. Abay, taga Pangasinan pala kayo, ha? Ayan, saan po kayo sa Pangasinan? Sa Binmali po, Lakay Deo, kaya binabati po natin na masantos siya kabosanad si kayo namin, di tanad Pangasinan. Na po, na yung bagang bigat. Pero marunong ka rin mag-Ilocano. Nakakaintindi lang po. Basit lang, konti basit lang. Okay. Ganun pala. Congressman Basit lang. Ron Salo, sir, ayan ano ba ang isinusulong ng Kabayan na Party List, ha? Ano na ba, ikaw pala ay naging 3-term congressman na? Ano na po ang mga maipagmamalaki po niyong nagawa na batas para matulungan ang ating mga kababayan at anong sektor ang particular na tinutulungan po ninyo? Maraming salamat po. Napakarami na po na pwede po nating ibandila na ginawa po ng Kabayan Party List po, Lakay Deo. Alam po ninyo, ang advokasya po ng Kabayan Party List, ang tawag po natin dyan, Kabayan plus 2. Ka for kalusugan, ba for pabahay, yan for kabuhayan, plus edukasyon ng OFW and seafarers concerns. Kaya sa lahat po ng mga advokasya pong ito, may naisulong pa na o naging batas na naisulong po ng ating Kabayan Party List. Pagdating po sa kalusugan, Lakay, yung tinatawag po natin na universal healthcare. Isa po tayo sa pangunahin po talaga yan na nagsulong po niyan dahil dati po tayo na consultant po ng Department of Health. Kaya during those times, kay Senator JB, so ikaw ang counterpart sa Kongreso pala. Tama po kayo. So bago po yan umakyat sa Senado, tayo po doon sa House of Representatives ang talagang nagtasa po niyan. Diyan po sa mababang kapulungan itong universal healthcare. Mayroon din po tayong batas na tinatawag po natin na para sa Philippine Mental Health Law. Mayroon din tayong batas para sa Cancer Registry. Kasama po tayo sa pangunahin na nagsulong po ng mga yan. Pagdating po sa pabahay, yung Department of Housing po ngayon na may programa po na 4PH Lakay and Sister L, alam po ninyo, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong ng Department of Housing. Pagdating po sa kabuhayan, yung Salt Industry Development Act na ito po yung naging batas po nakarang taon at kasalukuyan po na ini-implement po ito, tayo rin po ang pangunahin na nagsulong po niyan, kaya ang tawag po nila sa atin sa industriya, the father of modern salt industry. Dahil kinikilala po ng industriya na tayo po ang talagang nagsulong po ng batas po na yan para matulungan po yung mga kababayan po natin na mga asin, lalo na po yung mga nawalan po ng oportunidad dahil po sa iba't ibang mga factors kung bakit nawala ang pag-asin. Pagdating po sa edukasyon, tayo rin po ang sa pangunahin na tumulong doon sa Universal Access to Quality Education, and ngayon ang sinusulong po natin yung IGASPE. Ito po yung expansion para sa mga nag-aaral po sa private schools ay matulungan po sila, mabigyan po ng mas malaking tulong yung gobyerno po
para yung mga private schools po natin ay hindi po magsasara dahil ang dami na pong nagsasara po ngayon. Ngayon din, ang related po dyan, yung sinusulong naman po natin, yung magkakaroon po ng Magna Carta of small and medium private schools. So yun po yung isang tatasain po talaga natin, lakay. And pagdating naman po dun sa OFW and seafarers concerns, natutuwa rin po nating sabihin na yung Department of Migrant Workers na dati po yan ay POA, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong po yan. At yung pinakabago po ngayon, ito pong Magna Carta of Filipino Seafarers, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong po niyan. Kaya yung industriya din mismo ang silang nagsasabi at nagtumatawag po sa atin, the father of the Magna Carta of Filipino Seafarers. Wow. Dahil palang, Ang daming nagawa ng kabayan na ayan, party list oo. lakay. Ba't ngayon mo lang sinasabi ito? Alam po ninyo, lakay. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon dahil syempre yung katulad po natin na Ron Salo, wala po masyadong nakakakilala po sa atin, hindi nabibigyan ng pagkakataon na may parating po natin doon sa mga kababayan po natin. Kaya maraming salamat po talaga sa opportunity po na ibinigay po ninyo ngayon. Well, sa bagay, in fairness, Congressman Salo, ayan, narinig naman namin ang pangalan mo. Pagka, ayan, katulad mga panukala mo, inire-report ni Milky dyan Yes, sa si Manang Kongreso. Milky. Oo. So, yan pala ang inyong mga nagawa. Ano pa ang balak mong gawin, ninyong gawin sa kabayan na party list kung kayo ay swerten ulit na magkaroon ng kinatawan sa Kongreso, Congressman Ron Salo, sir? Marami po, lakay. Sa lahat po ng mga advokasya po natin ito, mayroon din po tayong sinusulong. For example, pagdating po sa kalusugan, dahil ka-partner din po natin ng midwives, yung Integrated Midwives Association of the Philippines, yung kanilang executive director, isa po sa mga nominees po natin, si Miss Patricia Gomez, and sinusulong po natin yung pagpapaigting o pagpapalakas po ng midwifery profession sa Pilipinas dahil kinikilala po natin yung kailang natatanging papel para sa pagsisigurado ng kalusugan ng ating mga ina't sanggol. Kaya yan po ay pending po yan, pasado na po sa House of Representatives pero hindi po pumasa sa Senado, itutuloy po natin yung panukala po yan. Sa health, yung e-health systems o e-health services, ito po yung paggamit po ng ating teknolohiya para mapalakas po yung pagbibigay po ng health services sa mga kababayan po natin. Susulong din po natin yan. Yung donor, yung organ donation. Isa rin po yan sa pamaraan po. Opo, Dahil si dahil Dr. Minggita Padilla, ayan, sa mata naman, yung ano niya. Hindi mo alam mata ni yung... Minggita. hindi ganun yung pangalan ng party diba? list nila. anyway po, maraming salamat po. Dito po sa organ donation, tayo rin po isa sa pangunahin na nagsusulong po niyan nung pang 17th Congress. Kamuntikan na pong pumasa po yan noon pero naantala. And tuloy-tuloy po yung pagpupush po natin para maging batas po yan dahil kinikilala po natin na ang pinakamagandang paraan para mabigyan o mapahaba ng buhay yung mga kababayan po natin through organ donation. For example, kung papansin po natin yung mga nagpapadialysis po, maigsi lang po yung buhay po ng mga yan kapag naumpisa na po na magdialysis. I'm just talking, real talk lang po ito kasi may mga nagalit na po sa akin, lakay. Bakit? Nung sinabi ko po na kapag nag-start na po magdialysis, ganito na po yung lifespan. Pero ang sinasabi lang naman po natin, yan po'y base po sa datos. Kaya sinasabi po natin, ang talagang solusyon would be organ donation. Siguraduhin po natin na magkaroon ng talagang sistema para magkaroon po ng opportunity yung mga talagang may malalang sakit na magdugtungan pa ng mas mahaba yung buhay po nila. Pagdating po sa pabahay, Sandali, Congressman Salo, sir, ayan, kasi marami tayong kaibigan na nagdadialysis. Yes, ayan, lakay. Tsaka yung sa pagdating sa organ. No? Daang libo yan. Ayan yung mga nagdadialysis thrice a week. So, ano kayang tulong ang magawa natin sa kanila, Congressman, sir? Kasi biro mo, parusa yan, ha? Yes. Yung ibang hindi na kaya magpa-dialysis, ayan, kasi nawalan sila ng pambili ng pagkain. Abay, yung mismong pasyente ang nagsasabi na tama na, huwag nyo kang i-dialysis, ayan, ibili na lang sa pagkain yan, tama na yan, ready na akong kunin ni Lord. Mga ganun ba, ha? maraming salamat doon sa tanong po ninyo, lakay, dahil natutuwa ko pong sabihin po sa inyo dahil isa po talaga ang kalusugan sa pangunahing advokasya po natin. Tayo rin po talaga ang nag-push po niyan doon sa tinatawag po natin universal healthcare, kasama na po yan, yung free dialysis. Libre. At the same time, dati po yan, mababa po yung binibigay, 2,600 po yan. Ngayon po, mahigit na pong 4,000 per dialysis session. Tayo
po ang isa sa pangunahin talaga na nakiusap po sa PhilHealth. Si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. Number 2, dati rin po yan, Lakay, 90 days lang po yung ino-offer po na dialysis free sessions ng PhilHealth. Naging 145, then ngayon 152 session days na po. Tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong po niyan. Kinausap po natin ng PhilHealth, talagang tumayo po tayo, sumulat po tayo, in-engage po natin sila sa diskusyon. Kaya natutuwa po nating pamalita sa mga kabayan po natin na isa po talaga ito sa ibabandila po natin sa kanila ng Kabayan Party List ang tumayo o tumindig para sa kanila. Pwede bang amyendahan yung panukalang batas na yan, Congressman Salo, na dapat lahat ng mga LGUs, yung mga nagdadialysis na kababayan nila, i-subsidize ng LGU. Ganito po, Lakay. Okay, mga congressman. Covered na po ng PhilHealth. So, yung lahat ng session days nila, 152 session days, covered na po yan ng PhilHealth. Okay. Kahit saan pong silang pumunta na hospital o kaya dialysis centers, basta registered po yun o accredited po ng PhilHealth, i-reimburse po sila. Ang mga challenges na lang po dyan, Lakay, kapag pumunta po sila, syempre sa private institution, hospital, facility na mahal, syempre magsisingil ng additional. Number 2, ang isang challenge po dyan sa mga kabayan po natin, yung transportation. Kaya doon po pwedeng pumasok po yung LGUs. Number 3, of course, kulang po yung mga facilities. Kasi syempre, by slots po yan. Kasi yung isang dialysis center, may capacity lang po yan. Kasi on the average, so isang machine, 2, maximum 3 ang pwede nilang i-cater. So, kukulang po yung slot. So, dyan po pwedeng pumasok po yung mga LGUs po natin. Bumili ng maraming dialysis machine. Ang isang challenge po kasi po dyan, Lakay, yung kulang po yung nepro po natin na nagpa-practice. And lalong-lalo na po in certain areas ng mga lupalop na ng bansa, kung saan ito yung mga GIGAs na tinatawag, geographically isolated areas, walang gustong mag-practice po doon. Kaya ito po talaga yung dapat na tutukan din po ng ating Department of Health, yung tinatawag po natin na access at pagkakaroon po ng sapat na mga magpa-practice doon sa mga areas po na yon. Kasi kahit na mayroon pong facility, meron po tayong mga machines, pero kung wala naman pong nephrologist na willing na mag-practice po doon, hindi po masiservisyohan yung mga kababayan po natin. Ayan, bago yung ating tanong sa Man on the Street, Congressman Salo, ayan kasi sundan ko lang yung tanong na yan, yung issue yan na Congressman Salo, sir. So kasi ang problema kasi sa mga nagdadialysis, yung yung continuous na hanggang actually lifetime na yan Maintenance na kasi yan. So ang dapat siguro dapat na maganda para yung ating mga kababayan na nagdadialysis maibsan. Ano ang yung konkreto ba na bukod sa, kasi kung sa PhilHealth, nahihirapan. Hindi, at saka bukod sa, hindi naman nasagot ng PhilHealth lahat yan ilang percent lang nung gastos, Congressman Salo, sir? Sagot po actually, Lakay, sabi ko nga po sa inyo, mataas na po yung coverage. Nagdadagdag lang po yan kung yung facility ay may hihingin pa po na additional. Pero yung full session, yung full year, ay covered na po yan ng PhilHealth. Ang challenge lang po dyan, syempre yung mga iba po na facilities, maring late po yung kanilang reimbursement. Kaya nagkakaroon po sometimes, hindi na po sila tatanggap po ng idadialysis unless magbabayad. So yan po yung isang challenge po natin. Siguro kailangan po natin na maging mabilis din po yung reimbursement process o mechanism ng PhilHealth. Pangalawa, ang kakailanganin po talaga natin, yung nabanggit ko po kanina, ito po'y palliative po ito, Lakay. Ibig sabihin, may sakit na. May sakit na, dinadialysis na. Kaya ang talagang solusyon po rito, yung tinatawag po natin na preventive. Kailangan maturuan po yung mga kababayan po natin paano makaiwas po doon sa pagkakasakit po ng bato. Kasi it really seems to be an epidemic already. Kahit saan sa Pilipinas po tayo pumunta, Lakay, ay talagang mayroong mga kababayan po tayo na talagang nasa end stage na po sila, late stage na po nung kanilang disease. So kailangan ma-educate ang ating mga kababayan. But at the same time, ang isa rin na maganda po talaga yung sinusulong po natin na organ donation. Kasi yung lifespan po nila ay more than double kapag nagkaroon po ng organ donation, at kung compatible po yan, mas mahaba po at yung quality of life. Kasi tama yung binabanggit po ninyo, Lakay, kapag nagka-dialysis na po yan, wala na po silang gagawin. 3 times a week, pabalik-balik
babalik po yan sa ospital. Wala na po silang gagawin for the rest of your life kundi ganon. Kaya yung quality of life ay nasasakripisyo. Kaya kapag may maayos po yung organ donation po natin, at least yung buhay po na meron po sila mas dekalidad Mas kasi hindi po nila mapapahaba pa. kailangan pabalik-balik. At saka, bago speaking ng mga technicians, mga doctors, baka siguro yung mga bagong graduate, di ba, ganyan nung araw, yung bago mag-practice yung mga graduate ng medicine, nurses, merong nagse-service ba sa mga baryo-baryo, mga ganun? parang nagre-render ng service. Doctor to the Barrios yung tinatawag po ninyo Ayan, siguro. ayan. Meron pa rin naman po yun. Kaya lang hindi ko po sigurado ngayon kung gaano ka-widespread yung practice po na ginagawa po yan ng ang Department of palawakin Health. dapat. Oo, kasi alam mo lang kahit totoo yan, 'di ba, katulad ako, galing sa probinsya, kailangan yung nanay ko, dinala ko dito sa Manila para dito ipagamot dahil wala pong pasilidad na pangangailangan doon sa kanyang karamdaman. Pero kung kaugnay po nitong pinag-uusapan natin yung sa gamot, paano sila matutulungan, isa pong problema natin yung kakulangan sa healthcare workers, yung nasa sektor ng health po dahil yung ilan sa ating mga kababayan katulad po ng mga nurses umaalis ng Pilipinas because of salary. So mababa po ang salary nila, hindi sila well compensated. So nagde-decide po sila, napipilitan po silang umalis ng Pilipinas at sa ibang bansa po magserbisyo para po mabuhay, mapag-aral yung kanilang pamilya. Ano po kaya ang pwede nating maging hakbang para naman yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga sa health sector ay mapataas kahit papaano yung kanila pong sweldo, matulungan din po sila na hindi na lang sila umalis ng Pilipinas at dito na lang sila magtrabaho. Napakaganda po ng tanong po ninyo, Sir Stella, dahil alam po ninyo, ang Kabayan Party List din po ang tumatayo doon sa mga kababayan po nating patuloy na nakipagsapalaran sa ibang bansa o OFW concerns. At nabanggit ko nga po kanina, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong ng Department of Migrant Workers. Isa rin po yan talaga sa tinututukan po natin na pagsisigurado na magkaroon po sila ng sapat na kita po dito sa Pilipinas, pero definitely hindi po natin kayang tapatan yung kikitain po nila sa abroad. Pero may mga pros and cons naman po yan. Siyempre kapag punta po sila abroad, iiwanan po nila yung pamilya po nila dito. So of course kikita sila ng malaki, pero ang kapalit naman po nun, yung pamilya mo, yung social cost. Pero pag nandito naman po sila, maaring hindi ganun sing taas nung kikitain po nila doon, pero kapiling po nila yung pamilya po nila. But at the same time, kasama po tayo doon sa, di ba may batas na po tayo, for example, sa nurses, na minimum salary po nila sa gobyerno ay salary grade 15. Kaya po yan ay nagkaroon po finally ng implementation po yan, kasama rin po tayo doon sa tumutok para maibigay po sa kanila yung equivalent po na benefits to that particular salary grade. Ngayon din, dito po sa pinag-usapan po natin yon sa midwifery profession, Lakay. Pero dahil, bago tayo mapunta sa midwives sa Congressman Salo, sabi ni Birthday Boy, si Congressman Ay, Adora birthday po niya Pleito, bukas. ayan, ayan. Happy birthday, Con! Ayan, saludo ako dyan, sabi niya, champion of OFW and seafarers yan, sabi niya. Nakakatawa naman. Binabati po natin si Kong Ador Pleito. Alam po ninyo, katabi po ko po yan, kaibigan ko po yan. seatmate Simula ba kayo? pa po, simula pa po nung nasa gobyerno po tayo sa executive, dati pong undersecretary sa DPWH po sila, ako naman po undersecretary sa Malacanang. Kaibigan na po natin yan si Kong Ador Pleito. At kaibigan po talaga natin, nagpadala po ako ng video message sa kanyang birthday. Wow. So, happy Ayan. birthday, Kong Ador. At kaibigan nga po pala kanya kayo. Ayan, Every time na lang, pag magkatabi po kami, kayo po ang kinakwento Nasa po niya. DPWS pa yan ayan. Nasa Cordillera pa yan ayan, kaibigan natin si Kaador. talaga. Ayan, oo. Pero bago natin naputol si Kong, bago natin ituloy yung sinasabi mo, Kong, mayroon pong magtatanong po sa inyo na isa sa ating mga kababayan nasa labas at kasama ang ating reporter na si RH23, Edwin Duque. Edwin, sino ang kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Congressman Ron Salo? Edwin. Mayor Deo, Elaine, isang vendor si Tatay Joel Bonifacio. Ang matagal ng vendor na may tatanong sa kanya dahil sila ay nabubuhay at namumuna sa pamagitan ng pag-utang ng 5-6. Meron daw siyang itatanong kung anong batas yung pwede makatulong sa kanila. Si Tatay Bonifacio, itatanong niyo po kay Congressman Ron Salo. Congressman Ronnie Rosalo, ano pong batas ang pwede niyo pong itulong sa mga vendor Para makagawa ng batas. para makagawa po ng batas? Anong batas yun? Anong batas po yun? Yung Anong pwedeng ihain, yung batas po panukala, ni Tatay. gawin? Yung batas na
pwede raw gumawa ng batas na sa mga vendor, pagpahiram ang gobyerno ng punan para hindi na lang sila umasa sa 5-6. Oh. Apo, pwede na pong sumagot. Okay, Go Congressman ahead, Salazar. Kong. Opo, napakaganda po ng tanong po ninyo. Talaga pong makakatulong po yan. Yung binabanggit po ninyo na magkaroon po ng financial inclusivity yung mga vendors po natin. Totoo po yan, ayan po yung challenge po talaga sa mga nagtitinda. Mga malit po kasi yung puhunan po nila. So tama po yan na magsulong po tayo ng batas para mabigyan po sila ng access. Ang concern po kasi natin sa mga vendors na katulad po ninyo, kaya hindi po sila makalapit din po sa mga bangko dahil doon sa mga requirements. Malaki po yung at marami po yung mga nire-require bago po sila ma-issuehan o mabigyan po ng pautang. Kaya tama po na dapat yung gobyerno po ang siyang tatayo para magbigay po ng pautang doon sa mga talagang nagnenegosyo, whether or not malit po sila o malaki, pero mas maganda na ma-center po doon sa mga maliliit po nating kababayan katulad po ninyo. Ayan, okay. Edwin, ayan, ang Si pala ni Tatay Kuya. Bonifacio. Tatay Bonifacio Andres, ayan. Sorry, ano ito masasabi nyo? Marami po salamat. Ayan. Ayan, so Okay, sana manalo siya. sana manalo. Ayun. Okay. Maraming salamat, Kuya Bonnie. Bonifacio. Ayan, Ayan. thank you, Tatay. At Maraming thank salamat, you, Edwin. Yes. Ayan, nako, eto mukhang maraming congressman ang nanonood sa atin ngayon, Kong Rona Salo, ha? Ano mga message sa'yo, Lakay? Abay, sabi ni Congressman Amir Pelaez Putin Momo. Ayan. Regards kay Congressman Ronsalo from Congressman Romy Momo. Ayan. Si Kong Momo. Si Kong Rona Salo ng Kabayan Party List. Iboboto ng CSW Party List. Ayan. Ayan ka na naman. CWS pala. Construction Worker Solidarity. Ikaw talaga, Lakay. Maraming salamat po, Lakay. Actually, kaibigan din po natin si Congressman Momo. Ayan, Of course, Congressman Edwin Garjola. Ayan. kaibigan din po natin. Opo, regular congressman na po si Congressman Momo ngayon. Ganun ba? Oo nga, regular Ay, oo, congressman Kaya na tama po siya. kayo, baka kabayan na po ang iboboto po ni Congressman Momo po ngayon. Pakisama na po yung mga constituents po ninyo pong Momo. Magalit si Congressman Garjola sa kanya. Pwede ba hatiin yung boto? Hindi po Ayan. pwede. Isa lang pwede iboto May eh. party sila, Construction Worker Solidarity. Anyway, Kong Rona Salazar, ayan, bilang panghuli po, ayan, sabi nga namin, ang tanong namin, bakit kayo? Bakit ang Kabayan na Party List ang dapat iboto na ating mababayan sa darating na eleksyon? Maraming salamat muli sa pagkakataon, Lakay. Bakit Kabayan Party List po ang kailangan po nila iboto? Dahil napatunayan na po ng Kabayan Party List ang aming serbisyo po. Napatunayan na po ng Kabayan Party List na talagang yung mga sinusulong po natin ng mga batas ay nakakatulong po sa mga kababayan po natin. Makitang-kita po ninyo sa Kabayan Party List, hindi malulugi ang isang boto po ninyo. Paninindigan po natin yan. Marami po tayong advokasya, malinaw. Marami po tayong naisulong ng batas at marami pa po tayong susulong ng mga batas para sa kagaganda ng buhay ng mga kapwa Pilipino po natin. 120 po pala, Kalakay. Baka makalimutan po natin. 120 po sa balot ng Kabayan Party List. Pang-apat na page na yata yan. Isang page lang naman po Isang yan. page Pero lang ba? linawin po Sa likod. natin, nasa likod po Nasa lahat po likod. yan. Nasa pang-apat po na column. Ayun. At yung Kabayan Party List po pangalawa doon sa pang-apat. Pang-apat na Para column. tandaan po ninyo, lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas na nakikinig, 120 po ang Kabayan Party List nasa likod ng balota. Isa lang pwede po yung iboto. Pang-apat po na column, pangalawa doon po sa linya. Ayun. Para hindi na siguro kailangan Para hindi na mahirap hanapin. i-memorize na lang yan. Ayan. 120. Ayan. Maraming salamat, Congressman Ron Perez Salo, ang kinatawan ng Kabayan Party List, number 120 sa balota, at binabati ka raw ng dati mong girlfriend na isang doktora. Ayan. Pwede rin po mga bumati. Batiin ko rin po si Dr. Jewel sa lahat po ng mga nominees po ng Kabayan Party List. Ang aking mother, si Mother Ellie, na mag-birthday po siya, 92 birthday po next month. At the same time, sa mga anak po namin, si Glory Elijah Jacob and Olive, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng supporters po ng Kabayan Party List sa loob at labas ng Pilipinas, sa lahat po ng mga nominees po natin, magandang umaga po sa ating lahat.
Kabayan Party List po 120. Maraming salamat, Alright. Congressman Ron Perez Salo, Kabayan Party List. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.